Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabilis na dumating ang gabi ng birthday party ni Min, at pinag-ingatang mabuti ni Cassie ang pagpili ng isusuot niyang evening gown para sa okasyon. Bumili siya ng lavender na gown na may tube top at paldang gawa sa dumadaloy na silk, lace at chiffon. Itinaas niya ang kanyang mahabang buhok sa tuktok ng kanyang ulo, ngunit nag-iwan siya ng ilang hibla para sa mas relaxed na hitsura. Maingat din siya sa kanyang makeup. Hindi iyon masyadong makapal, pero dramatiko ang kanyang mga mata para sa panggabing okasyon. Ang mga alahas niyang suot ay diamond stud earrings, kwintas na may kapares na pendant, at singsing na may kaparehong bato. Isang set na natanggap niya mula sa kanyang mga magulang bilang regalo sa kanyang ika-17 kaarawan ilang taon na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, dumating si Gaby ng tama sa oras. Lihim siyang napangiti nang makita itong pumasok sa foyer na nakasuit, bagong gupit ang buhok, at tanging isang metallic silver na singsing ang natira sa regular nitong mga alahas. Gwapo nga pala ang kanyang pinsan, at kaya rin itong dalhin ang matinong loob kapag nagbibigay ito ng effort sa pananamit. Matangkad naman ito at alaga ang katawan sa gift, kaya nagmukha itong mas matanda kaysa sa tunay nitong edad. Sa isang banda, pinaghihinalaan niyang ginagawa rin ito ng kanyang pinsan upang makaakit ng mas nakatatandang mga babae. Pero sa pagkakataong ito, alam niyang ginawa niya ito para kay Minnie. Naisip tuloy niya, bakit nga ba hindi? Medyo kinakabahan siya sa posibilidad na baka mapahiya lamang ang kanyang pinsan sa dalagita, o kaya naman siya ang mapahiya kung sakaling may gawin itong kalokohan sa kanyang bagong kaibigan. Pero alam ng kanyang pinsan na matalik na kaibigan ng kanyang daddy ang papa ni Min, kaya sigurado siyang pakaingatan nito ang pakikitungo sa dalagita. Dahil may takot ito sa kanyang daddy. Dahil doon, nakampante na siya. At dala ang kanyang regalo para kay Min, na binalot sa pink na gift wrap, sumakay na siya sa kotse na magdadala sa kanilang pamilya, patungo sa bahay ng mga lagwardya. Sumunod naman si Gaby sakay ng sarili nitong kotse, salamat na lang at hindi ang bagong Harley ang dinala nito. Pero magkasunod nilang ipinasok ang kanilang mga sasakyan sa gate ng mga lagwardya, gamit ang imbitasyong hawak ng kanyang daddy. Nagulat siya nang makita ang bahay. Malaki ito, mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ng kanyang mommy, habang natutuwa itong nakatingin sa bahay, na ang mama ni Minnie ay isa sa mga anak ng isang kilalang pamilyang old rich, at minana nito ang bahay mula sa kanyang mga magulang. Hay, naku, nakakatuwa ang istorya ng mag-asawang iyon. Hindi mahirap si Ruel, pero hindi rin naman mayaman ang kanyang pinanggalingang pamilya. Kaya natural lang na medyo nahirapan ang mga magulang ni Criselda na tanggapin agad ang manliligaw niya. Militar pa naman, at noon, malaking no-no iyon. Pero ipinaglaban ni Ruel at Criselda ang kanilang relasyon hanggang sa magtanan sila. Pumayag na rin ang mga magulang ni Crisel na ipakasal sila noong magbuntis siya kay Rourke. Napangiti siya. Ang romantic naman. Pero, bakit kinailangan niyang mamatay ng ganoon? Bakit ganoon ang naging kapalaran niya? Napatingin siya sa malungkot na mukha ng kanyang mommy. Ano nang ibig mong sabihin, mom? Paano ba namatay ang mommy ni Rourke? Pinatay siya sa States. Nagbabakasyon sila roon tuwing summer noong maliliit pa ang mga bata. May property kasi roon ang mga magulang ni Crisel, at may ilang kamag-anak din si Ruel na nakatira doon. Pinasok ng isang magnanakaw ang bahay, at si Crisel, kung hindi ako nagkamali, ay naalimpungatan nang marinig niya ang ingay. Pinatay siya ng magnanakaw gamit ang kutsilyo sa kusina. Oh, divine God, sambit niya. Ilang taon na sina Rourke at Min noon, mom? 2 pa lang si Min, kaya halos hindi niya naaalala ang nangyari. Pero si Rourke siya ay 5 sa tingin ko. Ang masakit para sa bata, siya mismo ang nakatagpo sa mama niya sa kusina. Nakahandusay ito sa sariling dugo at patay na. Oh my God, gulat na sambit niya. Alam mo ba na si Rourke ang unang nakaisip ng konsepto na magtayo ng security agency sa States, sabad ng kanyang daddy mula sa kabila niya habang minamanyobra ng driver ang sasakyan. Pero si Ruel ang nagpilit na dito na nila itayo ang negosyo kapag nagretiro na siya. Bata pa lang si Rourke, na-obsess na siya sa pag-aaral tungkol sa mga alarm at security systems. Siguro ay dahil talagang malaki ang tatak na naiwan sa kanya ng trahedyang nangyari sa kanyang mama. At hanggat kaya niya, ayaw na niyang mangyari iyon sa iba pang tahanan.
Napakasakit na kwento, nasabi na lamang niya habang pumaparada ang sasakyan sa dulo ng mahabang driveway ng mga lagwardya. At dala pa rin niya ang awa para sa pamilya noong bumaba siya ng sasakyan habang inalalayan siya ni Gaby. Ang mawalan ng ina ay isang napakasakit na bagay. Ni hindi niya ma-imagine kung ano ang mangyayari sa kanya kung namatay ang kanyang mommy. God forbid, salamat na lang at hindi iyon nangyari noong bata pa siya, gaya ni Rourke. Ang naranasan ni Rourke ay nakapanlulumong trahedya. Walang batang dapat makaranas ng ganoong karanasan. Hindi iyon patas at walang makatarungang dahilan para mangyari iyon, isang sugat na maaaring mag-iwan ng marka habang buhay. Sino kaya ang umalo kay Rourke noong bata pa ito? At sapat ba ang pang-aalong iyon para kahit pansamantala ay makalimutan nito ang nakitang eksena sa sahig ng kusina nang bumaba ito ng bahay? Wala ang binata noong pumasok sila sa malalaking double front doors ng bahay ng mga lagwardya. Masayang sinalubong siya ni Minnie at ng papa nito. Halatang isa sila sa pinakahihintay ng mga bisita. Nag-blush si Min nang makita nito si Gaby. Iyon na mismo ang indikasyon na kahit nagulat ito sa transformasyon ng kanyang pinsan, nagustuhan din nito ang bagong hitsura nito. At walang makakapagkaila, napakaganda ng birthday girl ng gabing iyon. Napakaganda nito sa suot nitong pale pink gown, ang parehong gown na binili nila noong isang araw sa boutique sa mall. Gaya niya, diamante rin ang suot nitong earrings. Pero hugis puso ang mga iyon, gaya ng malaking batong nakahimlay sa chain ng suot nitong kwintas. At ang makeup nito ay lalong nagpalutang sa kagandahan ng maamo at masiglahing mukha nito. Mabuti na lamang at hindi masyadong nakaapekto rito ang nangyari sa mama nito. Mabuti na lamang at walang kahit anong masamang karanasang nakapinga sa magandang personalidad at disposisyon nito. Masigit pa sa pulang pamumula ng kanyang makeup ang pamumula ng pisngi ni Min nang makita nito si Gaby. Sa tingin niya, may mabubuong romansa sa gabing iyon. Happy birthday, Min, bati niya rito matapos niya itong halikan sa pisngi. Ibinigay niya ang kanyang regalo. Sana magustuhan mo. Pero feeling ko, magugustuhan mo naman. Kasi, basta galing sa'yo, nahihiyang sagot nito. Hindi ito mahiyain, kaya tinukso niya ito ng isang mapanuksong ngiti. Alam niyang ang biglang pagiging mahiyain nito ay dahil sa lalaking nakatayo sa kanyang likuran, si Gaby nga, na naghihintay ng pagkakataong batiin rin ito at maibigay ang regalo nito. Lumingon siya at ipinakilala ang dalawa sa isa't isa. Min, pinsan ko, si Gaby. Gaby, this is my young friend, Min. Kilala ko na siya, sagot ng kanyang pinsan. Kahit cool na cool ang tindig at tono ng boses nito, bahagyang may kulay ang mga pisngi. Kilala na kita, di ba? Tumango si Min. Yes. Sa school before. Kilala na rin kita. Happy birthday. So, 19 ka na? Yes. Sana ay magustuhan mo itong gift ko. Tinanggap ni Minnie ang maliit na kahon. Sana hindi ka na nag-abala. Pero salamat. May bagong dating na mga bisita, kaya kinailangan na nilang pumasok sa loob upang hindi maantala ang mga ito sa pagpasok. Habang naglalakad sila patungo sa maluwang na sala, kung saan itinabi ang mga furniture upang magkaroon ng sapat na espasyo para sa programang inihanda ng event planner, binulungan niya ang kanyang pinsan. Kasunod lamang nila ang kanyang mga magulang. Maganda siya, di ba? Umiti lang ito. Sigurado akong nagpapasalamat ka na inimbitahan kita, tukso pa niya rito. So, may plano ka, sagot nito. Ayon lang yan sa'yo, sagot niyang hindi umaamin. Pero kapag may ginawa kang hindi maganda, maniwala ka, dila mo lang ang walang latay kay Daddy. Tumawa ito. For your information, tuwing makikita ako ni Tito, pati eyeballs ko, mailatay na. Sobra ka naman, natatawang sambit niya. Siya lang ay. Sagot nito, bored ang tono. Pagkatapos, pumihit ito paharap sa kanya. So, may balak ka bang sabihin sa akin kung sino iyong bardagol sa may hagdan na kung makatingin, parang gusto akong lulunin ng buo? Hindi pa man siya tumitingin sa tinutukoy nitong lugar, nahulaan na niya agad kung sino ang sinasabi nito. Wala akong idea, sabi niya, sabay ngiti ng matamis. Pero kahit hindi siya umamin, sinasabi ng ngiti ng kanyang pinsan na maihinala na ito tungkol sa nangyayari. Quits na tayo, pinsan. Isinama mo ako rito para magkaroon ako ng pagkakataong ayain si Min lumabas, at ikaw naman, may kasama kang maipapakita para pagselosin ang hulking yon. Hindi naman siya ganoon kalaki, protesta niya, sabay pa simpleng sulyap kay Rourke. Muntik na siyang mapapitlag nang makita niya ang matalim na titig nito, nakatutok ng diretso sa kanya. Agad niyang ibinalik ang tingin sa kanyang pinsan. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit tinawag itong pihul. Mukha itong delikado sa paraan ng pagtitig nito sa kanila. Ano nang gusto mong gawin ko? Tanong nito, may aliw sa boses.
Nothing. Okay. Ipinatong nito ang kamay nito sa kanyang balikat at iginya siya sa direksyon ng food at drinks kung saan karamihan sa mga bisita ay nagtutungo. Kanina pa humiwalay sa kanila ang kanyang mga magulang dahil may natanaw na mga kakilala ang mga ito. Ano ang gusto mong kainin? Kahit ano. Dinala nila ang kanilang pagkain sa isang mesa at di nagtagal ay sumama na rin sa kanila ang kanyang mga magulang. Nagsimula ang programa sa isang slideshow ng mga larawan ni Min at, sa kanyang gulat, ang mismong kuya nito ang nagkukwento tungkol sa bawat litrato. Naninisi ang tingin sa kanya ni Gaby nang matapos magpakilala si Rourke bilang kuya ni Min. Ninisyan niya ito ng inosente at alam niyang pagbabayaran niya iyon mamaya. Pero wala na siyang pakialam. Mas natuwa siyang makita ang kanyang pinsan na tutok sa panonood ng baby pictures ni Min at sa pakikinig sa mga descriptions at pambibisto na rin ni Rourke tungkol sa mga nakakatawang litrato. Samantalang siya naman, ngayong may pagkakataon na siyang pagmasdan ng mabuti ang lalaki nang walang mag-iisip ng kung ano, ay sinamantala ng todo ang pagkakataon. Tama si Min, napakagwapo nito sa suot nitong suit. Dangan nga lamang at kanina ay kinabahan siya nang mahuli niya itong nakatingin sa kanila mula sa may bandang hagdanan. Pero ngayon, mas na-appreciate na niya ng husto ang kanyang nakikita. Malinis ang ahit nito at sa totoo lang, mas yummy pa ito kaysa sa kahit sinong lalaking nakilala niya. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang itsura nito noong 5 taong gulang pa lamang. Mas napadali pa ang imahinasyon niya dahil sa mga lumabas na litrato ni Min noong bata pa ito, kasama ang kanyang kuya sa tabi niya. Naalala niya ang kwento ng kanyang mommy tungkol sa trahedyang sinapit ng kanilang ina at muling bumalik ang awa na nadama niya para kay Rourke. Tiempo namang habang nagsasalita ang binata ay biglang nag-lock ang tingin ito sa kanyang tingin. Hindi niya alam kung bakit biglang nahirapan siyang mag-iwas ng tingin. May nadama siyang kakaiba sa kanyang dibdib na naging dahilan kung bakit parang pansamantala ay naging alipin siya ng titig nito. Pagkatapos ay pinilit niyang iwasan ang tingin dahil ramdam niyang may iba nang napapansin at mausisang nakatingin sa kanila. Kasi hindi ito nag-aalis ng tingin sa kanya. Nagkatinginan sila ni Gaby. Nangingiti itong umiling bago nito itinutok uli ang mga mata sa harap at itinuloy ang panonood. Iningatan na niya mula noon na huwag muling magtagpo ang mga tingin nila ni Rourke sa pamamagitan ng pag-iiwas ng kanyang mga mata kapag palapit na ang naglalakbay na mga mata nito sa kanyang kinaupuan. Natapos ang slideshow at ang sumunod ay ang pagsayaw ng birthday celebrant sa mga bisig ng papa nito, kasunod ay sa mga bisig ng nakatatandang kapatid nito. Pagkatapos niyon ay tumanggap na ito ng sayaw sa mga kaibigan at mga kamag-anak na lalaki. Isa-isa na ring nagtayuan ang ibang mga bisita para sabayan ito at ang partner nito sa dance floor. Tumayo si Gaby at nilapitan siya. Let's dance, Anito. Okay, Daddy. Tumatayo na rin ang kanyang daddy. Hinding-hindi ko palalampasin ang anumang pagkakataon na makasayaw ang mommy mo sa dance floor. Nakangiti ng masuyo at bahagyang namumula na nagpaalalay ang kanyang mommy sa pagtayo. Nanguna sila ni Gaby sa pagtungo sa dance floor. Pagkatapos niyang maipatong ang kanyang mga kamay sa balikat nito at maipalibot nito ang mga bisig sa kanyang baywang ay nagsayaw na sila sa mabagal na music. May nangyayari ba sa inyo ng kuya ni Min? Nagtatakang tanong nito kaagad. Wala. Isang beses ko pa lang siyang nakaharap. That was last week, nagmamaang-maang ang sagot niya. Sinasabi ko sa'yo, nakakamatay ang tingin niya. Mabuti pa, sabihin mo na sa kanya na pinsan mo ako para hindi na niya pag-isipan kung paano niya tatapusin ang buhay ko. Natawa siya. Natatakot ka? Ordinarily, no, sagot nito habang tumitingin ito sa kanya. Kaya lang, kuya pala siya ni Min. Kaya pwede ba? Kailan mo pa patatahimikin yung tao? Ni hindi nga siya nanliligaw sa'yo. Nagdaan ang pagkamangha sa mukha nito. You're kidding. Kung tingnan niya tayo, parang lumampas na siya sa panliligaw. Walang namamagitan sa amin, Gaby, protesta niya, ramdam ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Baka yan nga ang problema, wala pang nangyayari. Pero hindi pa tapos ang laban. Nagpatuloy sila sa pagsayaw. Nang matapos ang tugtog, hinila siya nito palapit sa kinatatayuan ni Min at ng kapatid nito. Palit tayo ng partner, pare, sabi nito kay Rourke. Nagkatinginan sila ni Min. Nakangiting sumagot ang dalagita para sa kuya nito. Sure. Si Gaby mismo ang naglagay ng kanyang kamay sa kamay ni Rourke bago nito kinuha si Min. Pagkatapos ay bahagyang lumayo ang mga ito sa kanila. Napalunok siya ng obligado na siyang ipatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng binata at ito naman ay humawak sa kanyang baywang. Nagsisimula na ang kasunod na tugtog. Sinimulan nilang sumayaw kasabay ng mabagal na himig.
Naku mga ka-Felicidad, magpapalitan ng mainit na salita sina Cassie at Rourke sa gitna ng kanilang pagsasayaw, habang pilit nilang nilalabanan ang tensyon at damdaming bumabalot sa kanila. Ngunit bago matapos ang gabi, isang hindi inaasahang revelasyon ang maaaring tuluyang magpabago sa kanilang relasyon. Isang bagay na hindi nila inakalang darating ng ganoon kabilis. Abangan natin ang susunod na kabanata.